el batería y alcanza na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que husto lang al pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay husto y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma, inuay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneha si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang harding, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Ako ang iyong makakasama sa isa na namang siksik at makabuluhang simula ng ating araw dito sa Hardin ng Panalangin. Isang napakalaking karangalan na makasama kayo muli, aking mga minamahal na ka-HNT. Kamusta po ang gising natin ngayon? Kaya ako tinatanong yan palagi kasi alam nyo, iba-iba naman ang ating nararamdaman pag tayo ay Tayo nagpapalain
Ah, minsan nagiging mabigat, no, yung ating pakiramdam. Well, ano man ang bigat na dinala mo kagabi, tandaan mo na bago ang umagang ito at bago rin siyempre ang katapatan ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ngumiti ka na dahil laging tandaan, every gising is a blessing. Ang tema natin ngayon para sa day 13 ay pinamagatan nating Garden in the Middle of the Desert. Garden in the Middle of the Desert. Hardin sa gitna ng disyerto. Kunin po natin ang ating mga Biblia at buksan po ito sa Isaiah Kapitulo 43, talatang 19. Isaiah chapter 43 verse 19. Sabi po rito ng Panginoon, masdan ninyo, ako'y gumagawa ng isang bagong bagay. Ngayon ay lumilitaw, hindi ba ninyo nalalaman? Gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Sa English Standard Version, behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Well, ang aklat na ito ni Isaiah, isinulat mismo ni Propeta Isaiah, no, noong ang mga Israelita ay nasa ilalim po ng pagkakabihag o yung tinatawag nating Babylonian exile, no, sa kanilang kasaysayan. Imagine po natin, nawala yung kanilang tahanan, nawala yung kanilang templo, at parang gumuho na nga ang buong mundo nila. Ikaw ba naman ang nasa ganoong kalagayan? No? Nawala ang negosyo, nawala ang trabaho, nawala ang pinagkakakitaan mo o anumang ari-arian mo, bahay mo, pati simbahan, no, gumuho. Ang bigat nun. They were physically and spiritually exhausted. No? Parang dumaan po sila sa isang mahaba at tuyong disyerto ng buhay. Feeling nila kinalimutan na sila ng Diyos. No? Ganun yung pakiramdam nila dito. But in this exact verse, God breaks the silence. No? Nakikita po natin parang biglang pumasok ang Diyos sa eksena. Sinabi po niya, look, I am doing a new thing. Hindi lang basta ililigtas ng Diyos ang Israel mula sa Babylonia, kundi gagawa siya ng imposibleng daan sa gitna ng disyerto para makauwi sila o makabalik na sila doon sa kanilang lupang pangako ng Diyos. Alam nyo mga ka-HNP, napakagandang tingnan kung ano ang mensahe na ipinapaabot ng Diyos sa atin ngayon sa panahon naman natin. Kasi kahit parang tuyong-tuyo ang buhay mo ngayon, sinasabi ng Diyos na kaya ng Diyos na magpatubo ng bagong simula. No? May bago siyang ginagawa. May bagong pagkakataon na darating. Minsan kasi kapag nasa tinatawag nating desert season tayo ng buhay, no?
Yun bang walang pera, ah, maraming utang, no? May sakit, sira ang relasyon sa pamilya, o walang trabaho o nawalan ng trabaho o kaya ay bumagsak ang negosyo. Yan yung mga sinasabi nating desert season. Ikaw ay nasa wilderness, no, ng buhay. Ang nakikita lang natin kalimitan diyan ay ang tuyong lupa, no? Bitak-bitak siguro na lupa at nawalan ka na ng pag-asa, no? Yung kawalan ng pag-asa, talagang nararamdaman natin 'yan at tinatanong nga natin sa ating mga panalangin, "Lord, may pupuntahan pa ba itong paghihirap ko? Meron pa bang natitirang plano o layunin mo sa buhay ko sa lugar na ito?" Gano'n yung ating nagiging tanong. Pero ang pangako ng Diyos ay maliwanag. He specializes in making rivers flow in the desert, no? Yan yung nakikita natin sa kanyang salita. Kung saan tuyo, doon siya magpapadaloy ng buhay. The desert is not your final destination. It is just the backdrop for God's next miracle. Character builds up in the desert, but God's grace blooms in His perfect time. Alam niyo, naalala ko yung kwento ni Mang Ruben, yung magsasaka sa Bicol. Noong magkaroon ng matinding El Nino, natuyo yung kanyang maliit na sakahan, no? Yung dating berde, luntian at masaganang lupa ay naging bitak-bitak, tuyo, at kung titingnan mo nga, tila patay na, no? Hindi na pwedeng taniman. Well, nawalan ng pag-asa yung mga kapitbahay niya, kapwa niya magsasaka, at iniwan na nila ang pagsasaka. Pero si Mang Ruben, tuwing umaga, pumupunta pa rin sa gitna ng tuyong bukid. Bit-bit yung kanyang lumang pala. Naghuhukay siya. Siyempre, pinagtatawanan siya ng mga kasamahan niya. Sabi nila, "Mang Ruben, sayang lang pagod mo dyan. Disyerto na yan eh." Ang sagot lang ni Mang Ruben, "Naghahanda ako para sa ulan." Grabe yung pananampalataya, ano. Now, isang araw, habang naghuhukay siya ng malalim sa isang particular na bitak, biglang may bumubukal na tubig. Hindi pala ulan ang unang dumating o kasagutan ng Diyos, kundi isang underground spring o bukal sa ilalim ng lupa na natamaan ng kanyang pala. At dahil sa bukal na iyon, well, hindi lang nabuhay ang sakahan ni Mang Ruben, kundi naging oasis ito na nagbigay buhay sa buong barangay. Napakinabangan yung bukal. Mga ka-HNP, katulad ni Mang Ruben, baka pakiramdam natin bitak-bitak at tuyo ang sitwasyon mo ngayon. Pero huwag kang hihinto sa pagtitiwala at paghuhukay sa panalangin. Dito kasi sa pananalangin, para tayong, alam niyo yun, yung katulad ni Mang Ruben, naghuhukay, no, sa lupa. Kahit na minsan pakiramdam mo, ilang beses na ako nagpe-pray pero parang hindi ako napapakinggan o hindi pa ipinagkakaloob yung aking kahilingan. So, ganun yung nagiging kalagayan natin, na parang feeling mo naghuhukay ka, nagpapala ka dun sa lupa na napakahirap, no, na gumawa ng paghuhukay, no, sa pananalangin. Ito yung pinag-uusapan natin, ano. Now, dahil ang Diyos may nakatagong bukal ng pagpapala na bigla na lang pasisibulin sa buhay mo, no? Kaya huwag kang hihinto sa pagtitiwala at patuloy na paghuhukay natin sa pananalangin, pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya ngayong umaga, hamon ko sa bawat ka-HNP, huwag kang sumuko sa disyerto mo. Kung ano man yung kalagayan mo ngayon, pakiramdam mo parang hindi mo na alam paano magpapatuloy ng buhay sa hinaharap. Kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, gawin po natin itong tatlong simpleng bagay na aking ibabahagi sa inyo. Number 1, shift your focus. Shift your focus. Ibig sabihin, baguhin natin yung ating paningin o focus kung saan ka nakatitig. Yan.
Imbis na tingnan ang katayuan ng paligid o yung nangyayari sa kapaligiran mo, tumingin ka o tumitig ka sa kakayahan ng Diyos. Tulad ng sinasabi ko kahapon, do not look at the bigness of your need, look at the bigness of your God. No? Kaya pagka iyan ay ginawa mo, yung malaking akala mo na problema o disyerto na pinagdadaanan mo ngayon, wala na yung savings, natutuyo na ang laman ng iyong account sa bangko, hirap ka na sa pagtatrabaho, hirap pa rin sa pagninegosyo, ang daming sakit sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya, bahay mo parang hindi na tatagal. Marami ka nang nakikita sa paligid mo at minsan lumalaki yan eh. Pero pag tumingin ka sa kalakihan ng Diyos, higit na malaki ang Diyos kaysa sa mga nangyayari sa buhay mo, di po ba? Number 2, prepare your heart. Magpasalamat ka na agad sa Diyos para sa bagong bagay na gagawin niya. Tularan natin si Ruben o si Mang Ruben, kahit na hindi pa niya nakikitang uulan, naghuhukay na siya. Hindi niya alam, sa paghuhukay niya pa lang yun, may inihandang bukal doon sa ilalim ng lupa ang ating Diyos. Prepare your heart. Magpasalamat ka na. Humakbang ka sa pananampalataya. Number 3, keep moving. Patuloy na gumawa ng mabuti at magsumikap. Huwag kang huminto sa paglapit sa Diyos, maglingkod, gawin ang kanyang kalooban dahil parating na ang iyong bagong pagkakataon. Sigurado yan. May inihahanda ang Diyos. At ang Diyos ay talagang nag-specialize sa ganyang mga gawain. May mga inihahanda siyang bagong pagkakataon, bagong bagay, dahil bago ang katapatan ng Diyos sa ating buhay sa bawat araw na kanyang ginagawa. So 3 bagay, kung pinanghihinaan ka ng loob, number 1, shift your focus. Huwag doon sa sitwasyon, sa Diyos ka tumingin. Number 2, prepare your heart. Humakbang ka ng may pananampalataya. Gawin mo kung ano ang nakikita mo na naniniwala kang kasagutan ng Diyos sa iyong ipinapanalangin. Halimbawa, naghahanap ka ng trabaho, ihanda mo na yung resume mo. Kahit wala ka pang nalalamang vacancy o hiring sa isang kumpanya. Kung naghahanap ka pa lang kung saan ka mag-a-apply, by faith, gawin mo na yung mga papel na kailangang ihanda sa application, di po ba? So yun ay isang hakbang ng pananampalataya. Number 3, keep moving. Kasi nakakaparalisa yung tumitingin ka lagi doon sa mga natutuyong bahagi ng buhay mo. Oo, pagka nakikita mo na bagsak ang negosyo, mahirap yata magpatuloy sa kumpanyang ito, mahina ang kita. Mahina ang donasyon, nangangamba ka na, hindi ka na makakilos. Samantalang araw-araw, nariyan ka pa. Di ba? Meron pang dapat gawin. Patuloy lang na maglingkod, patuloy na gawin kung ano ang tama, gumawa ng mabuti at magsumikap dahil isang araw o darating na o paparating na ang iyong bagong pagkakataon. Tandaan po natin, walang disyertong masyadong tuyo para sa Diyos na lumilikha ng bagong simula. Ako pong muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, dito sa Hardin ng Panalangin. Ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y
biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan. Ginamit mo ko upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Samahan niyo po akong muli sa ating pananalangin ngayong umaga. Panginoong Diyos, mapagpalang Ama na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon, particular ang aking mga ka-HNP na dumadaan po sa tila disyerto ng buhay. Kawalan ng pagkain, pagtatrabaho o negosyo ay parang napakahirap, walang pera, medyo hindi nagkakaunawaan ang mga magkakapatid o yung magulang sa kanilang mga anak. Napakarami pong kaguluhan, disyerto ng buhay. Panginoon, hawakan mo po ang kanilang mga puso. Iparanas mo po sa kanila na ikaw ay gumagawa ka po ng daan at nagpapadaloy ka ng ilog ng pag-asa sa kanilang sitwasyon. Hindi ka po kailanman nagbabago sa bawat isa, O Diyos. Nananatili pong sariwa ang pagmamahal mo sa amin. Pagmamahal na pinatunayan mo noong si Kristo ay ibinigay mo sa amin. Kahit kami makasalanan pa, namatay na po siya. Binayaran na po niya ang parusang dapat kami ang tumanggap. Dahil yon sa laki ng pagmamahal mo sa amin. At yan ay laging sariwa. Sa bawat umaga, yung pagmamahal na yan hindi nagbabago. Nawa po ay katagpuin mo ang bawat isang aming mga tagapakinig ngayon. Sa anumang kalagayan ng buhay, ipaalala niyo po sa kanila na minamahal niyo po sila. Idinadalangin ko rin po ng may buong pagpapakumbaba ang aming FEBC donors at partners
sila pong lahat na walang sawang nagiging channel of blessings upang ang mabuting balita ay makarating talaga sa bawat tahanan. Lord, ibalik niyo po sa kanila ang 100 beses ng pagpapala. Buksan niyo po ang mga bintana ng langit para po sa kanilang mga negosyo, trabaho, at kalusugan. At para sa bawat pamilyang kinakatawan po nila ngayon, pagkalooban niyo po sila ng kapayapaan, proteksyon, at masaganang probisyon. Tinadalangin ko po si Daphne Ignacio sa kanyang kalagayan pananakit ng tuhod. Panginoon, ikaw ang aming dakilang manggagamot at sana po yung kanilang kahilingan ay makuha na sa therapy at supplements yung nararamdaman po nila. Kasama na si Ate Medingliana at si Ate Baby Adriano. Inilalapit ko rin sa iyo si Mila Onofre Camantigue dahil sa heart and lungs effusion sa hospital ng Canada. Nawa po ay patuloy kang makakatagpo ng aming kapatid na ito, maranasan niya ang biyaya mo at sana rin ma-approve na yung Canadian visa po ni Ate Odetta Costa para makasama niya yung kanyang nanay doon sa hospital sa Canada. Sa ganito mga sitwasyon, Panginoon, ikaw ang Diyos, may control ka sa lahat at ipinagkakatiwala namin sa iyo kanilang mga buhay. Salamat din po kay Ate Glenn Avino, pagpalain mo kanyang buhay kasama ng kanyang biyenan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas. Dalangin kong patuloy na maranasan po niya, Panginoon, biyaya mo habang siya po ay naroon sa ospital. Dalangin din po namin si Ate Gloria de la Cruz kasama ng kanyang buong pamilya, si Gilbert, si Gary, si Gail, si Gladys, at maging si Grace. Pagpalain niyo po ng kalusugan, ng lakas. Ingatan niyo po si Ate Gloria at patuloy na ang kalooban mo'y maranasan po nila. Ganon din si Kuya Leo, pagpalain mo siya sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, kanyang patuloy na ipinapanalangin, Panginoon, ay mangyari ang kalooban mo sa kanyang buhay. Dalangin ko ang pagkakaunawaan ng buong pamilya, Panginoon, reconciliation, dalangin po namin ang restoration. Maraming pong salamat dahil ikaw ay Diyos, may control sa lahat ng bagay, at alam ko sa anumang kahilingan ng aming mga tagapakinig ngayon, ikaw ay nakahandang tumugon. Ano man ang kalagayan po ng bawat isa, hayaan mo masumpungan nila ang presensya mo sa mga oras na ito. Magbigay ng kaluwalhatian sa iyo ang lahat ng ito ng aming mga kahilingan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng
sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilaan pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng Ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus? Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days.